Kaya po natin pag-aaralan ang ilang mga awit dito sa Book of Psalm ay para po maturuan tayo kung paano manalangin. Isa po yan sa gusto kong ma-develop natin as a church kung paano po tayo manalangin. Now, ang Psalm po kasi, ang mga Psalms o aklat ng mga awit, ay yan po ang prayer book ng Bible. Yan po ang prayer book ni Jesus. Kung alam po ninyo, nung si Jesus po ay nakapako sa krus, ay nire-recite niya yung Psalm 22. Yung my God, why have you forsaken me? Inuulit-ulit, yun ang prayer niya. At ang Psalm din po, yan ang prayer book ng early church. Yung pong mga unang Kristiyano, ang Psalm din po ang kanilang prayer book. Nang sila po ay inuusig ng mga Sanhedrin, miyembro ng Sanhedrin na pinatitigil po yung mga apostol na wag nang mangaral sa pangalan ng Panginoon, sila po ay ni-recite nila yung Psalm 2 na kung saan sinasabi nila, Panginoon, tingnan mo ang mga bayan ay nagkakasundo sila para labanan ang iyong hinirang. That is Psalm 2. Now, kaya po ang Psalm, if you want to learn how to pray, you read the Psalms. Kasi ito po ay nag-i-express maging ng mga deep emotions na maaring hindi natin kayang i-express, pero ang mga awit po ay tinutulungan tayo ditong ma-express po yung maging malalalim na emosyon natin. Now, ang context po ng Psalm 1, ito po ay kilala as wisdom psalm. No? Ito po ay parang preface ng buong Psalter. Pag sinabing Psalter, ito po yung buong aklat ng Psalm, 152 Psalms po yan. No? So, ang Psalm 1 po, ito parang preface siya. Ito ang pasimula po, ini-introduce niya yung buong Psalter. Now, hindi po niya ina-address ang Diyos directly ng Psalm 1, rather, ina-address po ng Psalm 1 tayo. Tayo ang ina-address nito at tinuturuan po niya tayo kung papaano tayo magna-navigate sa buhay sa pamamagitan ng lifelong meditation. Ang Psalm 1 po, tinuturuan tayo kung papaano tayo magna-navigate, mabubuhay sa buhay nito sa pamamagitan po ng pagbubulay-bulay natin sa salita ng Diyos. Mahalaga po ito dahil bawat araw po ay gumagawa tayo ng mga desisyon. Okay? Now, yung pong ibang mga desisyong ginagawa natin, marahil iniisip natin sila, insignificant naman, wala naman masyadong halaga. Pero alam ho ba ninyo, ang mga araw-araw nating mga desisyon, eventually, ito po ang magsasabi kung anong klaseng tao tayo at kung ano ang magiging buhay natin sa ngayon at sa hinaharap. Kasi depende po yan. Kung nagtatanong kayo, bakit ako nagkaganito? At saan papunta yung aking buhay? Yan po ay batay sa bawat desisyong ginagawa natin araw-araw. Maaring sa inyo, insignificant, pero yan po ang gusto nyong dapat malaman natin para po alam natin bakit ako narito. Halimbawa, anong oras akong gigising? Okay? Ano ang panonoorin ko mamayang gabi? Okay, sinong boses ang pakikinggan ko para mahubog yung aking pandinig? Sino ang mag-iimpluwensya sa akin? Yan po ay mga parang harmless questions or decisions, pero it will shape our lives. Now, ang Psalm po, tinuturuan niya tayo ng dalawang bagay. Una, inuulit ko lang, bakit tayo nagkaganito? Okay? Bakit ako ganito? Yan ang sinasabi sa atin ng Psalm. Dahil ang Psalm, tinuturuan din po tayo na meron lang 200. 2 paths, 200. Hindi po 3, hindi po 5, 200 lang. Una, yung daan ng mga matutuwid at yung pangalawa ay yung daan ng mga makasalanan. Yung daan ng mga matutuwid, ito po yung mga taong pinipili nila na gawin ang kalooban at utos ng Diyos. Yung daan naman ng mga makasalanan, ito naman ang nire-reject nila yung daan at turo ng Diyos dahil gusto nilang gawin yung sarili nilang daan at pamamaraan. At
pag dumating na po yung judgment, yung pong hatol, magkaiba po yung resulta ng buhay ng matuwid at saka ng masama. Yung isa, tulad daw po siya ng isang mayabong na puno sa tabi raw po ng ilog. At yung isa naman ay tulad lang siya ng ipang walang laman, ipa, na tinatangay lamang ng hangin. Now, that is the general rule ng buhay. Okay, bagamat ang Psalter po, ang mga psalmist, hindi po nila ini-ignore yung complexities ng buhay. Yung pong masalimuot na tanong ng buhay. Ang general rule, yung matuwid ay magiging matagumpay, yung masasama na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos ay parurusahan. That is the general rule. Pero, ang mga psalmist po ay hindi rin inaalis na ang buhay ay merong complexities. Merong mga bagay na hindi natin maintindihan. Halimbawa, sa Psalm 73, bakit ang mga masasama ay umuunlad? Bakit ang mga korap ay mga pinararangalan? Yan po ay complexities ng buhay. Okay? Pero, ganun pa man, ang psalm po ay tinuturuan tayo talaga. If you will use this psalm in our prayers, it will teach us regarding life and the complexities of life and how to express ourselves before God in those times po. Now, ano po ba ang tinuturo sa atin ng Psalm 1 regarding the life of the righteous and the life of the wicked? Ito po ang turo ng Psalm 1. Una, the way of the righteous is intentional. Okay? Ito po ang isa sa mga tinuturo ng Psalm 1. Na pag gusto po ninyong ang dulo po ng inyong buhay ay pinagpala at matatag, well, you have to take the way of the righteous. But the way of the righteous does not happen accidentally. It is intentional. It comes with my decision. Okay, halimbawa ganito, imaginein po ninyo yung dalawang young professionals. Yung isa po, gusto niyang maging financially stable. Kaya nag-budget siya, nag-invest siya, at nag-save siya. After 10 years, ito pong young professional ito ay financially free. Pero yung isa naman, bahala na. Okay? Yung meron siyang lifestyle na FPJ. Alam niyo yung FPJ? Bunot lang ng bunot. Okay? Hindi siya nagsasave, hindi siya nagpaplano, FPJ lifestyle. Bunot lang ng bunot. After 10 years, malalaman nitong professional na ito, financially strapped na siya. Parang ang hirap, mararamdaman niya, mahirap ang buhay na kinasadlakan niya. Mga kapatid, if you want to be blessed, you have to be intentional on the way of the righteous. Dahil ang virtue po, yung magandang ugali, yung magandang mga habits, ang godly character, hindi po yan nangyayari by accident. Okay? They need deliberate choice. Kailangan pong magpasya kayo that you will take the way of the righteous. Hindi po yan basta-basta nangyayari. Now, dito po sa Psalm 1, makita natin. Una, the righteous intentionally rejects ungodly influences. Intentional po yan. Sabi po sa talata, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Pansinin po ninyo, parang dinidescribe ng Psalm 1 yung downward progression ng buhay ng isang tao. Sabi po dito, ang isang taong matuwid, tinatanggihan niya yung influence ng mga makasalanan. He does not walk in the counsel of the wicked. Hindi siya nakikinig, hindi siya nagpapa-impluensya doon sa mga taong inaayawan nilang yung covenant ng Diyos sa tao. So yung righteous, intentional, iniiwasan niya. Hindi siya lumalakad doon. Sabi pa dyan, hindi siya tumatayo
Okay? Ibig sabihin, hindi siya nagpa-participate. Okay? Yung mga masasama, gumagawa silang masama. Pero siya, hindi siya magpa-participate doon. Intentionally. Doon sa mga mali lang ginagawa. And then sabi niya, he does not sit in the seat of scoffers. Sino mga scoffers na yan? Ito po yung mga taong openly nire-reject po nila yung kautusan ng Diyos. Hindi siya umuupo. Ibig sabihin, hindi siya belong. Okay? Nagpapasa siya, hindi siya sasama sa kanila, hindi siya uupo kasama nila. Kasi itong mga scoffers na ito yung mga shallow thinkers. Okay? Na mabilis po silang manghusga. These are shallow thinkers. Pero itong taong ito na bless ng Panginoon, he decides, I will not join the ungodly influence of other people. Intentional po yan. Kaya po mga kapatid, alam niyo po ba? Ang mga bad habits, kaya dito progression. Una, walk. Yung pangalawa, stand. Yung pangatlo, sit. Hindi siya dadaan, hindi siya uupo, hindi siya titigil, tapos hindi siya uupo. Progression yan eh. Okay? Kasi kung titingnan po niyo, yung mga bad habits o yung pong mga masamang ugali, hindi po yan basta-basta nangyayari sa tao. Hindi yan bunga ng immediate rebellion. Usually po, nagsisimula yan sa casual compromise. Nagsisimula yan sa maliit. Halimbawa, meron po akong kilala, lalaki, na lulong sa online gambling. Pero hindi po, nung una siyang mag-gamble online, hindi niya iniisip na siya po ay malululong dito. I'm sure, kaya siya unang tumaya ay parang entertainment lang. Okay? Magpapaalis lang siya ng stress. Okay? Pero eventually, pataya-taya siya ng konti to release, pero eventually, ngayon po, yung taong po yun, nagbebenta ng gamit na nila, nautang ng utang, ang dami. Pero nagsimula po yun, hindi niya inisip na malululong siya sa ganong bisyo. Okay? Tulad din po yan ng isang kabataan, halimbawa, pagkatapos ng eskwela, sumama po siya sa kanyang mga kaibigan. Yung po ay, hindi pa siya naninigarilyo, pero yung mga kaibigan niyang sinamahan ay naninigarilyo. Nung una, nakatingin-tingin lang ng ganon, and then pinatikin siya, umubo pa. Pero parang nagustuhan niya kasi cool yung naninigarilyo. Kaya bandang huli, siya na'y namimigay ng sigarilyo. Ang bad habit po ay hindi nagsisimula agad-agad. Unti-unti po ito. Now, bakit po kailangan nating maging intentional kung gusto nating pagpalain ng Diyos? Kasi ang kultura po natin ang pwedeng mag-disciple sa atin. Kung hindi po natin babantayan ang ating mga sarili, yung pong nakapaligid sa atin, yan po ang magdi-disciple sa atin. Kaya pwede po nating tanungin ang sarili natin yan, ano bang boses ang pinakikinggan ko sa halip na Bible ang pakinggan ko? Okay? Anong social media content ang lagi ninyong pinapanood? Okay? Ano po ba yung mga taong hinahangaan ninyo? O ano po bang mga conversations, usap-usapan ang sinasamahan ninyo? Hindi po ninyo alam kung hindi kayo magbabantay, mga kapatid. Yan po ang magsishape ng buhay nyo. You have to be intentional if you want to walk on the way of the righteous. Pangalawa, the righteous intentionally delights in God's word. Ang tao pong pinagpala, hindi lamang siya umiiwas sa masama, kundi siya po ay nasisiyahan sa mga bagay na magaganda. Okay? Ang totoo po, mga kapatid, ang Kristyanismo po, hindi lamang panay no. Hindi. Yes din yan. Doon sa mga magagandang mga bagay. Tingnan po niyo ang sabi ng Psalm, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So hindi lamang siya umiiwas sa masama,
sa masamang influensya, kundi yes din siya doon sa mga bagay na mabubuti. Ang ibig pong sabihin ng delight dito, nasisiyahan siya. Ay ito po, ibig sabihin po nito, natututo po ang righteous na mahalin niya ang wisdom ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, dahil nagtitiwala siya sa kabutihan ng Diyos. Kaya natututunan po niyang masiyahan sa sundin ang kautusan ng Diyos, pinagbubulay-bulayan niya ito, iniisip-isip niya ito para ma-apply niya sa kanyang buhay, kasi natututunan niya na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay puno ng pag-ibig, na walang ibang layunin ang Diyos, kaya pinasusunod niya ang kanyang salita kundi para sa kabutihan ng taong matuwid. Kaya nadidelight siya. Intentionally po ito, mga kapatid. Kailangan intentional. Nag-e-effort po tayo. Gusto nating gawin, kaya gagawa tayo ng oras at panahon para po mangyari ito. Kasi madali po itong ma-erode. Madali po itong matangay. Kaya kailangan intentional ka. Hindi mo lamang sasabihin, gusto kong magbasa ng Bible. Hindi. Kundi sasabihin mo sa iyong sarili, ano kaya ang gagawin ko nang sa ganon ang salita ng Diyos ang mag-impluwensya sa akin. Gagawa ka ng time, gagawa ka ng panahon, gagawa ka ng schedule para pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Yan po ay choice po natin every day. Now, halimbawa, hindi kayo pwedeng mag-tape ng mango fruit sa isang tree, di ba? Kayo ho ba? Bawa, may puno dyan, walang bunga. Tapos, ite-tape nyo lang yung mga bunga. Tulad po ng ginawa ng lalaking ito. Okay? Tinetape lang niya yung bunga. Oh, pinaghalo-halo niya yung variety ng kalabaw at saka Indian mango. Kasi walang bunga eh. No. Yung bunga po, mga kapatid, ay nanggagaling yan sa malulusog na ugat. Kaya po, kung gusto nating magbunga sa ating mga buhay, kailangan pong yung mga ugat natin ay nakatanim sa salita ng Diyos. Intentionally. Hindi po basta-basta maglalagay tayo ng bunga sa isang punong walang bunga. Okay? We have to be intentional. Okay? Kaya po yung pong malaliit na desisyon natin, yan po ang magbubunga ng ating character in the long run. Kaya parang ganito, kaya pala ako ganito. Kaya pala ako ganito. Ayan, alam na po ninyo. Kayo ang topic ngayong umagang ito. Okay? Okay? Kaya pala nagkaganito yung buhay ko kasi hindi ko binabantayan ng buhay ko. Kung ano-ano na lang ang pinapapasok ko sa aking buhay. Kaya dito po sa Lord's Way, dito inuuso natin yung family devotion, inuuso natin dito yung personal devotion kasi they have to be intentional. Okay? Now, ang sunod nating tanong, bakit natin kailangan maging intentional? Okay? Okay? Ano pa ang bakit yung mabuting asal, mabuting ugali hindi naturaling nangyayari? Well, ayon po kasi sa Bible, kaya dapat na yung maging intentional at hindi po basta-basta nangyayari yung mabuting ugali kasi ayon po sa Bible, ang mga tao raw po tayo ay nabubuhay sa dalawang mundo. Dalawang mundo po ang ating posibleng tirhan. Okay? So sa second point na po ito. Ano yung dalawang mundong ito? Well, the old, present, evil age, and the new creation. Yan lamang po yung dalawang mundo na ang isang tao ay pwedeng mabuhay. The present evil age or God's new creation. At anong pagkakaiba? Okay? The way of the righteous belongs to God's new creation, while the way of the wicked belongs to the present evil age. Yan po ang dahilan. Kaya kailangan yung maging intentional. Kailangan kong maging intentional. Kasi ang mundo natin,
kung dalawa lang ang daan, dalawan din po ang mundong pwede mong tirhan. Okay? Ang Psalm 1 po, pinapakita sa atin yung larger Bible or biblical story. Okay? Yung tao, pwede siyang mabuhay sa old creation na markado po ng kasalanan, kamatayan, selfishness, violence, and decay. Yan po ang old creation. Ang tawag po ni Pablo dyan, the present evil age, na kung saan karamihan po ng mga tao, dito sila nakatira. Okay? Pero meron din pong pangalawa, yung God's new creation. Ito po yung bagong creation po ng Diyos na nilaunch niya through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Now, bawat araw po mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay sinishape ng dalawang ito. At batay po sa mga desisyon natin, dito po sa dalawang mundong ito, doon nare-reshape yung ating buhay. Now, ano po ang kaibahan ng dalawang mundong ito? Una, the present world, the present evil age, naturally drifts toward disorder. Pag hindi po kayo nagbabantay at nagbubuhay lamang po kayo sa present evil age, ito po ang nangyayari sa present evil age. It naturally drifts to disorder. Okay? Ang tawag po dyan, entropy. Yan po ay scientific name po yan. Ang ibig sabihin ng entropy, ang tendency po ng mga bagay-bagay sa present evil age ay papunta po yan sa disorder, kaguluhan. Unless magbibigay ng energy para pigilan yung disorder na nangyayari sa ating kapaligiran. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Halimbawa po ito ng entropy. Hindi po ninyo tuturuan halimbawa ang isang bata na maging selfish. Natural na po siyang selfish. Na pag hindi mo tinuruan yung anak mo regarding generosity, regarding love, regarding forgiveness, naturally, he or she is selfish. Entropy po yan. Okay? Kailangan mag-exert ka ng effort para madisiplina ang iyong anak. Pangalawang halimbawa, okay? Yun po bang damo? Inuutusan po ba ninyong tumubo? Hindi. Ang damo, ang weeds, naturally, tutubo po yan. At saka po yung tinayo yung mga metal, they naturally rust. Kinakalawang. Why? That is entropy. Ganyan po ang present evil age. Tuloy-tuloy po. Pag hindi mo binago, hindi ka nag-exert ng energy, yung present evil age po, tuloy-tuloy lang sa disorder and decay and death. Okay? Kaya po, ganyan din po sa humanity, sa mga tao. Pagkatapos pong, nung mahulog na po ang tao sa pagkakasala, nung sinuway na po ni Adan at ni Eva ang utos ng Diyos, kung wala pong redemption ng Diyos, tayo po tuloy-tuloy na madadawit na lang sa buhay na ito. We will naturally drift away. Ang isang hardin, halimbawa, isang garden, huwag mong ayusin yan in 10 months. Nandiyan na ba? Tingnan mo, pakita mo yan. Pag hindi mo inayos ang garden in 10 months, yan ang itsura niya. Kanina, inaayos pa ng farmer eh. Pero nung hindi niya inayos 10 months, yan ang itsura. That is entropy. That is the present evil age. Kaya pag hindi mo binantayan ng iyong sarili, you will just drift with the present evil age. Kaya po, pag you are neglecting, halimbawa, a person is neglecting his spiritual life, naturally, it will produce disorder in his life. Okay, kaya kailangan po natin na bantayan ang ating sarili. Kasi pag hindi ka intentional sa mga bagay-bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, it will not naturally happen. Okay? Yung mga marriages pong nag-fall, yung mga marriages na nag-fail, hindi
po yan nangyari because a single affair? Nagsimula po yan ng ninineglect na po ng mag-asawa yung time for each other, na wala na po yung affection, na wala na po yung generosity, yung forgiveness. And then eventually, dahil hindi na po sila nag-iingat sa kanilang samahan bilang mag-asawa, eventually, mabibigla ka na lang, ayaw na nilang magsama. Hindi po yan overnight. Unti-unti po yan nangyari. Ganyan din po sa parenting. Ganyan din po sa parenting. Kaya po, you have to be intentional. Kasi yung present evil age, ganyan po ang nangyayari since the fall. Okay? Kaya kailangan mong maging intentional. Pangalawa naman, in contrast with this, ang Diyos po, God has launched His new creation through Christ. Ito naman, yung good news dito. Ito po yung ebanghelyo. Ang Diyos po, ayaw niyang iwan ang humanity, ang sanlibutan sa drifting. Doon po sa pagkasira nito, basta-basta lang masira ito. Ayaw ng Diyos na mangyari yan. Ang plano po ng Diyos ever since, kaya po, kinreate niya yung magandang mundo natin, kinreate niya yung tao ayon sa kanyang sariling wangis, para po ang mundo natin will flourish. Para po umunlad. Tayo rin uunlad kasama po ng mundo habang iniingatan natin. Yun po ang original plan ng Diyos. Pero after the fall, pagkatapos pong magpasya ang tao, siya na ang magpapasya ng kanyang buhay, unti-unti na pong nasira ang mundo. Pero ang Diyos po, dahil mabuti po ang ating Diyos, gumawa po siya ng plano, ng redemption plan, para i-restore po niya ang tao sa kanyang original plan at ang mundo natin sa kanyang original plan. Okay? At siyan po, simula po kay Abraham, nagpatuloy po ito sa pagpili niya sa Israel, at ito pong new creation ng ito ay na-fulfill ito through Jesus. Ang Diyos po, nire-restore na niya ang mundo po natin. Yan po ang God's new creation. And when you are in Christ, you are part of this. Okay? Hindi ka na bahagi ng present evil age. Meron ka ng kapangyarihan. Binigyan ka ng Diyos ng banal na spirito para hindi ka na susunod-sunod lang dito sa present evil age. That is God's redemption plan. At if you are in Christ, you are part of this new creation. Pero kailangan mong bantayan ang iyong sarili. Hindi kagaya ng mga taong wala kay Kristo, they just drip along. Sumusunod lang sila, tinatangay lang sila ng agos ng kasiraan ng mundong ito. Okay? Pero pag ikaw ay na kay Kristo na, binigyan ka na ng Diyos ng kapangyarihan through the Holy Spirit para mabantayan mo ang iyong sarili because you are now part of His new creation. Ang totoo po, mga kapatid, si Jesus po ang true righteous man na tinutukoy sa Psalm 1. Dahil ang ating pong Panginoon, siya po ang perfectly nagdi-delight sa Father's will. At ang Panginoon din po natin, siya ang perfectly sumunod sa kautusan ng Diyos. And because of this, He became like the tree of life. At siya po ay namatay para po tayo'y lumaya sa ating mga kasalanan at hindi na po tayo dapat sumusunod sa pagkasira ng mundong ito. Na ngayon ay inaalipin po ng mga masamang espiritu. At sa pamagitan po ng resurrection ni Jesus Christ, mga kapatid, ay pinasinanayanan ng Diyos, pinasimulan na ng Diyos ang kanyang new creation. At ang bawat isa, this is the good news, bawat isang na kay Kristo ngayon, like me, like you, part tayo ng new creation. So, we do not need to drift along with this present evil age. Tayo na yung mga righteous ngayon. Paano mong alam to? Well, meron ka ng bagong puso. Amen? Amen? Okay. Meron ka ng bagong espiritu. Okay? Amen? Okay. Amen? Okay? Meron ka ng bagong direksyon. Yan. Okay? At dinidevelop mo na yung buhay, yung bagong buhay mo ngayon sa God's new creation. Amen? Yes. If you are experiencing this, if you are doing this, you have a new heart, you have a new spirit, you have a new direction,
You are now part of this new creation of God na sinimulan niya through the resurrection of Jesus Christ. At hindi pwede mo nang pigilan o wala nang kapangyarihan sa iyo ang present evil age. Hindi ka na tinatangay ngayon. Okay? Sasabihin mo ng kaibigan mo, psst, psst. Dati, yes. Saan yan? Pero ngayon, psst. No, hindi na ako dyan. Madali silang yakagin. Okay? Pero ngayon, hindi na ako dyan. It means you are now living in God's new creation. Hindi ka nagdidrift dyan, mga kapatid. Okay? Kaya po, mga kapatid, pag namumuhay po tayo sa new creation ng Diyos, ang ibig pong sabihin nito, yung mga activity natin sa buhay dapat nagre-reflect yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Yung mga activities, tingnan natin yung mga activities, yung mga ginagawa natin araw-araw. Nagre-reflect po buhay yan na tayo ay new creation na ng Diyos, na naghahari na sa atin ng Diyos ngayon. Yun hubang mga habits natin ngayon ay nagpuproduce yan ng buhay. May nagiging ganado po ba tayo? Napansin ko sa paggawa ng mabuti, pag gusto mong lumigaya sa iyong buhay. Pwede kong duksungan yon. Kung gusto mong lumigaya sa iyong buhay, gumawa ka ng mabuti. Yeah. Alam mo ninyo, pag Christian ka, itong napansin ko. Kung gusto mong maging magana sa buhay, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang maging selfish. Marami pong tao ngayon, kaya po sila malungkot because they're selfish. Umiikot lang ang mundo sa kanila. Pinaikot nila yung buhay sa kanila. Sila lang lagi ang bida. Sila lang dapat ang piniplease. Sila lang dapat ang masusunod. Kaya depressed sila, malungkot sila. They're lonely. Why? They are alone. Pag nakasama sila yung bida, kaya diyan ka na lang. Subukan po ninyo, do good to others. Gumawa kayo ng mabuti. Maging blessing kayo sa iba. Okay? Mapapansin po ninyo, life will return to you. Okay? Life will return to you. Serve your wife, serve your husband, serve your children, serve your neighbor, serve your fellow members. And you will find life in you. Yan po ang sikreto ng buhay ng new creation. Okay, yan po ang sikreto ng ating buhay. Kaya titingnan mo yung buhay. Ay, bang ginagawa kayo ito? Pansarili ko lang o para sa ibang tao? Yan po ang new creation ng Diyos. If you are in Christ, meron na po kayong kapangyarihang gawin ang mabuti. At every time na gumagawa ka ng mabuti, nagiging masaya ka. Of course, meron din mga kontrabida na maaaring magpalungkot sa iyo. Pero ang buhay mo kasi nanggagaling na sa Diyos. Sa new creation po ng Diyos. Kaya po mahalaga, tinitingnan natin, yung buhay po ba natin, yung mga ginagawa natin araw-araw, nagpapakita na si Kristo ang nabubuhay sa atin, nagpapakita ho ba ng buhay ni Kristo ay sumasa atin, nagpapakita ho ba na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumasa atin. Okay? Why? Bakit po mahalaga ito? Why does this matters? Because there are two different destinies. Dalawa lang po ang patunguhan ng buhay ng tao. Ang Psalm 1 po, ay nagtatapos sa dalawang magkaibang outcomes or results. Una, the righteous flourish forever. Pero yung mga wicked, they will perish forevermore. Pero yung mga righteous, yung po mga matutuwid na tao, yung po mga pinipili nilang sundin ang Diyos because they are now part of new creation, because they believe in Jesus, they will flourish forever. Sabi po ng talata, He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its seasons, and its leaf does not wither. In all that He does, He prospers. Now, yung puno pong tinutukoy dito na nasa tabi ng ilog ay nagpo-point po yan sa Revelation 22.
Doon sa Revelation 22 po, makikita natin, mula po sa trono ng Diyos at trono ng Kordero ng Diyos na ang Panginoong Kristo, ay lumalabas daw po yung tubig na buhay. At binibigyan po ng buhay ang lahat ng dinadaanan nito. Now, ang righteous po, ang ibig sabihin nun, ang righteous, kinukuha niya o nanggagaling yung buhay niya mula sa Diyos. Okay? Dahil sa Revelation 22 po, makita natin yung vision, yung water of life ay nanggagaling sa trono ng Diyos at ng kanyang kordero, ang ating Panginoong Kristo, at dinadaanan nung river of life na yon ay nagkakaroon ng buhay. At ang righteous po, ang ibig sabihin, ang buhay ng righteous ay nanggagaling doon. Mismong sa presensya ng Diyos. Kaya po siya, ano nangyayari? Okay? Nag-yield daw po ang fruits niya in its season. Nagbubunga siya sa kanyang panahon. Now, pansinin nyo, pag po ang puno nagbubunga, hindi po kinakain ng puno ang kanyang bunga. Naintindihan pa natin yan. Ang puno nagbubunga, hindi niya kakainin ang sarili niyang bunga. Yung bunga niya ay para sa iba. Kaya po ang bunga ng righteous, okay, ang bunga niyan ay para sa pamilya niya, para sa mga anak niya, kung meron siyang anak, para sa community niya, para sa kapitbahay niya, para sa mga kasama niya sa trabaho. Ganyan po ang righteous. Blessing siya. Bakit? Kasi ang buhay pong nanggagaling sa Diyos, ang Diyos po gusto niyang pagpalain ang mundo natin. Kaya pag po dumapo sa isang tao ang buhay ng Diyos, hindi sa papatay ng tao. Hindi niya mumurahin yung kanyang kapwa. Hindi niya sisiraan yung kanyang kaopisina. Kundi i-bless niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Why? Because ang buhay na galing sa Diyos ang dumadaloy sa kanya. Kaya po dyan, sabi dyan, they will yield their fruit in season. Kanya po, ang righteous will bless the family, the righteous will bless the church, will bless the workplace, will bless the neighborhood. Okay? Ganun ho ba kayo mga kapatid? Nagpapasalamat ang kapitbahay nyo kayo naging kapitbahay niya. Ha? O iba. Okay. Sana mag-ibang bahay na ito. Okay? No. The righteous, because they have the life of God, will be a blessing. Okay? Okay? And in all that he does, he prospers. Ang righteous po, kung anumang mabuting bagay na pinasimulan niya ay matutupad, mangyayari yan. Magsasucceed siya, magpa-prosper anumang mabuting ginagawa niya. Bakit? Kasi ang buhay ng Diyos ang nagsusustain sa kanya. Pero ang wicked, ang isang taong nabubuhay lamang para sa kanyang sarili at ayaw niyang sundin ng Diyos, ang kanyang pasisimulan siguro hindi niya matatapos. Kasi selfish. Pag hindi na para sa kanya, pag hindi na siya, wala na siyang pakinabang, ayoko na dyan. No, ayoko na. Parang si Judas, kaninang umaga, nagdi-devotion ako. Si Judas, okay, inugasan ni Maria yung paa ni Jesus ng mamahaling pabango. Si Judas sabi niya, sayang yung pabango. Okay? Pwede natin ipabigay natin sa mahihirap. Si John, yung nagsulat ng gospel, sabi niya kay Judas, ito yung comment niya. Hindi niya sinabi yung sinabi ni Judas dahil nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Sa totoo lang, kilala ko yan, sabi ni John, hindi siya nagmamalasakit sa mahirap. Kaya ganun ang sabi niya kasi siya yung treasurer. Para yung politiko, di ba? Para sa mahirap. Kaya iboto niyo ko. Naku, maniniwala pa ba ako sa inyo? Ginagamit lang tayo minsan. Parang mga Judas ganyan. Si Judas, ano? No, ang wicked kasi hindi niya iniisip yung ibang tao. Iniisip lang niya yung sarili niya. Kaya pag meron siyang for photo ops, gagawa ng mabuti. Pero wala na yung mga reporter, tapos na yan. Na-report na yan. But the righteous, pag nagsimula sila ng mabuting gawa dahil ang buhay nila ay galing sa Diyos at sinusustain sila ng Diyos, tatapusin nila yan. Because they know they will bless others. And God will be glorified.
in their lives. Kaya po mga kapatid, okay, is my life a blessing to others? Do my neighbors feel happy because I'm their neighbor? Okay. Do my friends love me when I'm around? Okay. Or, ayan na naman siya, no? Mangungutang na naman yan. Alis na tayo dito. Ayun, magpapalibre na naman yan. O sabihin nyo, may lakad tayo. Huwag nyo sasabihin sa kanya. Masasama yan, tapos wala namang pera. Ganun ba? Ganun ba kayo? No. If you are nourished by the Word of God, you are nourished by His life. And you will be a blessing. Kaya po magandang pinag-iisipan niya, blessing ba ako sa pamilya ko? Blessing ba ako sa workplace ko? Blessing ba ako sa mga kapitbahay ko? Okay? And then ano naman, kung ganyan ang righteous, ano naman ang outcome ng wicked? The wicked disappear like chaff. Sabi po ng talata, the wicked are not so, they are but are like chaff, ipa, that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Now, ano po yung judgment na tinutukoy dito? Ito po yung judgment. Yung judgment pong tinutukoy dito, hindi yung pagdating ng Diyos, yung mga makasalanan, papatayin sila ng Diyos, kakatayin sila ng Diyos, tatagtarin silang pinong-pino ng Diyos. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng judgment dyan. Ang judgment pong tinutukoy dito ay ito. Pag dumating na po ang Diyos, aayusin po ng Diyos ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Now, yung lifestyle nila ay makasarili at hindi sila blessing sa ibang tao at nagiging perwisyo pa sila sa buhay ng iba. Pag dumating na po ang Diyos at aayusin niya yung mga bagay-bagay, wala na pong lugar ang mga wicked. They will not stand in judgment. Ibig sabihin, yung kanilang mga kalukuhan, yung kanilang mga corruption, yung kanilang mga pangnanakaw, yung pong kanilang panggagansyo, po yung lahat ng kasamaang ginagawa, yung lifestyle po nila, ibig sabihin, wala na pong lugar pag inayos na po ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang mga righteous na lamang po, yung lifestyle po ng mga righteous na gustong gumawa ng mabuti, na nagdi-delight sila sa salita ng Diyos, na gusto lang paglingkuran ng Diyos, yung pong lifestyle nila, sila po ang maghahari. Kaya ang mga wicked, wala na silang lugar. They will not stand in the righteous, they will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Wala na sila. Wala na sila. Okay? At yung lifestyle po ng righteous, mga kapatid, kung yung lifestyle ng mga masasama ay wala ng lugar sa kaharian ng Diyos, yung lifestyle po ng mga righteous, yun po ang itatanghal ng Diyos. Sila na po ang maghahari, righteous. Yun po ang ibig sabihin ng judgment dyan. Kaya po mga kapatid, marami pong tao ngayon, ang definition nila ng success, ang definition nila ng happiness, ay batay po sa wealth, sa followers, sa recognition, etc., etc. Pero ang tanong, yung lifestyle bang yon ay tatayo pag dumating na ang judgment ng Diyos? Yung ayaw niya, yung salita ng Diyos, ayaw niyang gumawa ng mabuti, nire-reject niya yung kautusan ng Panginoon, pinipilit niyang gawin yung kanyang masasamang makasariling gawain. Because ang tingin niya, wealth is good, wealth is happiness, success, recognition, ganon ang isip niya. Pero pag dumating ang judgment ng Diyos, pag inayos na niya, tatayo kaya siya? Papayagan kaya siya ng Diyos na mabuhay na ganun ang klaseng pamumuhay? Para pong mga tao ngayon, wala pong taga-Lord's way na ganito. They're like building beautiful castles on the beach. Tulad niyan. Okay. Pero ang tanong, pag dumating kaya ang God's final tide, ano mangyayari yan? Ito po mangyayari. It will be washed away. When God's final tide of judgment will come,
yung lifestyle po ng mga wicked will collapse. Yan po ang sinasabi ng Psalm 1. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Anong katunayan nito? New creation. Ang Diyos po nagsimula ng new creation through the death and resurrection of Jesus. Kayo, ako, na kay Kristo, part tayo ng new creation. Ngayon, pansinin nyo, meron na tayong new desire, new spirit, new direction. We want to do good. We want to bless God. We want to obey God. Because God has prepared us for this new creation. Kaya minsan, pag nagdududa po kayo, matatalo kaya ang mga kasamaan? Binago ka ng Diyos Gusto mo ngayon gumawa ng mabuti. Saan ka lulugar? Okay? Hindi po dadami yung masama. Dadami po yung mga mabubuti actually. Because God will fill this earth with the knowledge of His glory. Sabi po ng Bible, God, the Lord, will fill the whole earth with the knowledge of His glory. Pag napuno na po ang mundo natin ng kaluwalhatian, karangalan, kagandahan po ng Diyos, yung po mga righteous, sila po ang kikilalanin. Tayo na po ang magpapagawa ng dam. Okay? Tayo na po ang magpapagawa ng highway. Tayo na po ang gagawa ng mga theme parks dyan, kung ano-ano dyan, at they will be good. At yung mga korap, tamimi silang ganun. Naghihintay sila ng lagay pero wala nang maglalagay sa kanila. Naghihintay sila ng suhulan sila pero hindi na sila iboboto. Kasi matatino na yung boboto noon. Matatino ng mga tao. Yan po ang inaasahan po natin mga kapatid. So, what is my lifestyle? What is my lifestyle? Sa lifestyle po ba kayo nabubuhay? Ang Psalm 1 po, ito ang nagtapos po siya sa verse na ganito. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Diyan natapos ang Psalm 1. So ano po ang challenge natin mga kapatid? Ano po ang challenge natin? What is the ultimate choice? Well, ulitin ko lang po para ma-review natin yung pinag-aaralan natin. You cannot be neutral. Hindi po kayo pwedeng maging neutral. You are either putting down deep roots in God's Word, tulad po ng puno, you are putting down deep roots into God's Word to be influenced by God's Word, or you are just drifting along with the word's entropy. Nagpapatangay lamang po ang isang tao doon sa nangyayari sa paligid niya. Yan po ang buhay ng tao. Kaya, which do you belong? Again, I want to repeat the gospel. Ang Psalm 1 po ultimately points to Jesus. Because Jesus, He alone, siya lamang po ang perfectly pinulfill niya ang Psalm na ito. Ang ating pong Panginoon, hindi siya lumakad sa payo ng mga masasama. Siya po ay buong pusong nasisiyahan sa kalooban ng kanyang Ama. Bagamat ganun siya, doon sa krus, na-experience po niya ang hatol ng mga masasama, nang sa ganon, ang sino mang maniniwala sa Kanya, they will become righteous at hindi na sila matatangay ng kasamaan ng mundo. Mga kapatid, you are in Christ. I am in Christ. I am not part of this present evil age. I am part of His new creation. Kaya, na-experience mo na ang buhay ng new age. Kaya ingatan po natin ito. I-develop natin ito. These have to be intentional. So challenge, which age am I living? The present evil age or the life of the age to come? Your decision. My decision. Let's pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Magpasalamat po tayo sa Diyos na tayong mga nakay Kristo ay hindi na po tayo
natatangay ng masamang hilig ng mundong ito. Dahil po ang mundong ito ay nasisira, nawawasak, namamatay, nagdidecay. Ang sino man pong magpapatianod sa kanyang paligid para gawin ang kanyang sariling gusto, eventually mapapahamak siya. Pero salamat po sa mga gandang balita. Tayong mga na kay Kristo ay niligtas niya sa buhay na ganon. Tayo ngayon ay bahagi na ng kanyang bagong likha. Pero meron tayong responsibility, mga kapatid. Kailangan nating i-develop ito. Kung meron po tayong kasama dito, napapansin mo magulo yung isip mo, magulo yung buhay mo, ibig lang sabihin yan, nasa present evil age ka. Kaya kapatid, ang payo ko sa iyo, umalis ka dyan sa present evil age na yan. Si Kristo ang nagpasinaya ng God's new creation. Maniwala ka sa Kanya, bibigyan ka ng Espiritu ng Diyos para bibigyan ka ng kapangyarihan, bibigyan ka ng bagong direksyon, bagong Espiritu, at ikaw ay magiging blessing na sa ibang tao. Ito ang challenge ko sa iyo. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, kilalanin mo si Jesus sa buhay mo. Sige po tayo manalangin. Nagpapasalamat po kami sa inyo, O Diyos, dahil sa iyong ginawa. Hinango po ninyo ang lahat ng nakay Kristo sa kabulukan, kasamaan ng mundong ito. At kami po ngayon ay bahagi na ng new creation na inyong pinasinayanan sa pamamagitan ng resurrection ni Jesus, na ngayon si Jesus ay nakaluklok sa kanan niyo, naghahari sa langit at sa lupa. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na iyong binigay po sa amin, na binigyan niyo kami ng bagong Espiritu, bagong direksyon, bagong buhay. May pagnanais na kaming sundin ng Diyos at gumawa ng mabuti. Salamat po, at pag gumagawa kami ng mabuti, lumalakas pa kami at nasisiyahan kami. O Diyos, panalangin ko po na makita namin na ayon sa iyong salita, pinakita po ninyo sa amin na kailangan maging intentional kami sa buhay na ito. Binigyan na po ninyo kami ng lakas para maging intentional sa pamumuhay ng may katuwiran sa iyong harapan. Panalangin ko doon sa ilan sa amin, marahil hindi nila binibigyan ng pansin ito sa kanilang buhay, kaya natatangay lang sila sa mga nangyayari sa mundong ito. Panalangin ko pong mabuksan ang kanilang kaisipan ngayon, nang sa ganon mailigtas mo sila mula sa kapahamukan. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus.